gigising ng huni ng isang ibong nakatingala sa langit. Kahalo ng tunog ay ang awit ng tubig, sa batis ng pag-ibig binibigkas ng bukid. Pagmasdan ang kulay. Hapon, kaniyong natanan. The third special session, series of 2012 of the 12th Sangguniang Panlungsod will now come to order. The Chair would like to request the Honorable Virgilio Neri Jr. to lead us in a prayer. This will be followed by the singing of the national anthem. We'd like to acknowledge your presence in the midst of us. We'd like to acknowledge your greatness, your goodness, your kingship and lordship of the city of Butuan. As we acknowledge the perfection of God, we also acknowledge our sinfulness that made separation between you and us. The presence of the different national line agencies who are here with us today, led by the respective regional directors, the city administrator, Madam Ren Mendoza, and the chiefs of offices of the city government, members of the business sector, our friends from the religious sector, the academe, non-government organizations, homeowners associations, punong barangays and other barangay officials, officers and members of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. We have with us also foreign guests, other sectoral organizations, members of the family of the Honorable Mayor Ferdinand Amante, members of my family, and the family of the normal members of the Sangguniang Panlungsod, our friends from the media, other guests, ladies and gentlemen. The Honorable Ramon Kalampatan. Mr. Chairman, even though we only have one item in the agenda, which is the city address of the Honorable City Mayor Ferdinand Amante Jr., wherein he will be rendering his report to the Botswana, his administration accomplishment, and his plan for the future plan for the city of Botswana. The thousands of people here on our place are waiting. So to expedite the proceeding, I move to dispense with the reading of the minutes of the previous special session and to consider the same as approved and accepted, Your Honor. There is a motion to dispense with the reading of the minutes of the second special session on August 24, 2012 and to consider the same as approved, duly seconded by the Honorable Dano. Discussion, amendments, objection. Hearing none, the motion is approved. Thank you, Your Honor. Thank you, Honorable Kalampatan. Next item. Item number 6, matters for information. None. Item number 7, approval of the agenda. Chairman. The Honorable Angelo Calo. I move to approve the agenda. There is a motion for the approval of the agenda. Any second? Duly seconded by the Honorable Kalampatan and the Honorable Colima. Discussion, amendments, objection. The chair agrees none. Motion is approved. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Honorable Calo. Next item. Item number 8, first reading of matters for referral to committees of proposed ordinances, resolutions, messages, communications, petitions, etc. None. Item number 9, committee reports. None. Item number 10, privilege hour, people's hour. Number 1, State of the City Address to the Honorable City Mayor Ferdinand Amante Jr. The Honorable Jaime Sembrano Jr. I move to form a committee of 3 to be composed of the Honorable Raul Kalampatan, Honorable Nestor Amora, and the Honorable Ryan Colima to fetch the mayor. I so move. There is a motion to create a committee of 3 to be composed of the Honorable Raul Kalampatan, Honorable Nestor Amora, and Honorable
Ryan Anthony Colima to fetch the Honorable Mayor. I second the motion, Your Honor. Duly seconded by the Honorable Karapatanan. Discussion, amendments, objection, hearing none. The motion is approved. Your Honor, The Honorable Zambrano. meanwhile, Your Honor, I move for recess until the arrival of the Honorable. Recess until the arrival of the Honorable Mayor. The Honorable Karapatanan, Honorable Colima, and Honorable Amora will fetch the Honorable Mayor. May all be seated. Honorable Ferdinand Amante Jr. as he presents to us the report on the state of the city to the members of the Assembly of Panlusod and to the people of Butuan. The Honorable Mayor is recognized. Honorable Vice Mayor Lawrence Lemon Fortun, distinguished members of the 12th Sangguniang Panlusod, City Administrator Leia Mendoza, my wife Ivy, my dear mother Mrs. Telly Amante, dear Punong Barangays and Kagawads, regional directors to the different national agencies, honorable men and women of our armed forces and the Philippine National Police, representatives from the business sector, labor organizations, the academy, religious, media, and the non-government institutions, members of international donor community from GIZ of Germany, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, or ACID, from the International Labour Organization, and from the United States Agency for International Development, department heads of our city government, fellow civil servants, distinguished guests, mga mahal kong mga Butuanon, madyaw nga hapon. More than a month ago, the Butuanons and the nation grieved for the untimely passing of DILG Secretary Jesse Robredo. We mourn his death for many reasons. His passing is a loss to the nation as he became the symbol and icon of good governance and tuwid na daan. His passing is also a loss to Butuan, as he became a very close friend. He became a believer of the political will and good governance of the Butuan city government. His strong confidence and trust in the good governance of Butuan City led him to champion the cause of the city to the national government. Every year, all the LGUs in the country, in collaboration with the DILG, undergo a process of assessment called the Local Government Performance Monitoring System to determine the state of local governance and the performance of an LGU. The assessment closely adheres to the parameters and standards set by DILG. The assessment process leads to the formulation of the State of Local Governance Report, or SLGR. What I will share to you is the state of the city within the purview of the State of the Local Governance Report
which is the official document recognized by DILG. The SLGR presents a balanced assessment of the city of local governance, which is divided into 5 key aspects of governance. 1, valuing fundamentals of good governance. 2, administration. 3, economic governance. 4, social governance. And 5, environmental governance. With confidence and pride, I say that from the bleak state as depicted in the SLGR before the start of this term, of my term, we as a city and collective people have surmounted different obstacles, we defied odds, established relevant programs, and accomplished concrete tasks, resulting to an excellent performance. Dili ni mapogi, as some of us claim. The results and figures are beyond question because these were evaluated and verified by DILG. 2 years ago, as the newly elected leader of the city, I boldly decided to put first in my development agenda the establishment of the Foundation for Good Governance. Although the decision was well thought of, skepticism drove it away. Many said it was a political dangerous move. Traditional leaders would generally opt to do quick fixing. They construct bridges, roads left and right, and erect multi-purpose halls just to satisfy the popular whims. But your leader bravely stayed on course. The result vindicated the path we all trod. The SLGR shows we got the highest rating on valuing the fundamentals of good governance. On a scale of 1 to 5, with 1 being the lowest and 5 as the highest, we got an overall rating of 4.93. Now, this is a marked improvement from the rating that we got in 2010, which was 4.2. It is important to note that we scored the perfect 5 on the performance scale in the area of transparency compared to a score of 3.67 in 2010. Thank you, Vice Mayor Lau. Thank you, Sangguniang Pangunasan members, department heads, and our political leaders for responding to my call to cling to the principles of accountability, transparency, and participation. Niadtong nakakumain na State of the City Address in 2011, ako gipadayag ang pagmugna sa 4 ka governance clusters aron mahapsay o mapadali ang atong pagserbisyo sa katawhan. Ang 4 ka cluster mao ang Development Administration, nagidumala ni Ma'am Gemma Reserva. Ikaduha mao ang Social Services Cluster, nagidumala ni Ma'am Ruth Bugaw. Ikatulo ang Economic Cluster, nagidumala ni Attorney Liza Gonzalez. O ang ikaupat ang Infrastructure Cluster, nagidumala ni Engineer Lourdes Bismanos. Kini 4 ka cluster, 4 ka cluster heads, dili sila mga mayor. Usgunako, kini 4 ka cluster heads, dili sila mga mayor. Apan sila ang mga managers nga mutabang o implementar sa mando sa mayor o mutabang paglantaw sa adlaw-adlaw nga dagat sa local governance. Sa kadako sa problema, ug tahas nga pason, na kinahanglan kita og daghan pang mga Marias o Juans. Sama kanila nga angay o tabang kanato. Kini usa ka management style nga gisunod nato sa pribadong mga kumpanya o organisasyon o bisan pa sa atong national nga panggamhanan.
to improve even more and to get the perfect score, especially in the area of people's participation, I have called upon a People's Summit this coming October. Allow me to quote the statement of the representative from the civil society in the City Development Council, na mao si Mr. Johnny Serrano. Iuliya, diagdong MOU signing for the Oakland Likas Lunas, and I quote, "Karon pa nako na sinati ang tinuod nga partisipasyon sa civil society organizations sa local governance. Tinuod yun nga gipakita sa city government nga ang katawhan mao ang boss." Our transparency and accountability not only earned the admiration and respect of the Botswanans, we also earned the admiration and respect of the international communities. The Japanese, who are known for their honesty, took notice of this, which resulted in the influx of foreign investors. Not less than 6 billion pesos will be poured into Butuan City by these investors within the next 3 years. Foreign donors like the GIZ also provided grants directly managed by the local government. Our national government also took notice of this, which resulted in the commitment to allocate millions of pesos for scholarships, barangay electrification, livelihood, farm-to-market roads, irrigation, classrooms, and many more. For the Development Administration Cluster, niadtong 2011, gipahugtan nato ang atong paggasto o gipakusgan ang pagkolekta sa buhis nga may resulta sa pagsaka sa atong pundo niadtong July 2011 ngadto sa 200 million pesos. Mipadayon magyud kini niining July 2012 ngadto sa 400 million pesos nga nagdeposito karon sa atong mga partner ng mga bangko sa Land Bank, DBP, PNB, Philippine Veterans Bank. Apan dili kayo nagpasabot nga doon na kinay savings. Kung dili nagpasabot kini nga kita mas makaginhawa na sa igong pondo nga anaa sa bangko pangbayad sa mga obligasyon ng mga utang alang sa social services, pagsundo sa mga trabaho sa City Hall, o uban pa infrastruktura. Tungod din nga punto, nakahatag kita o Christmas bonus sa atong mga empleyado sa City Hall ni atong unang tuig. Kung sigurado ako na mausap kini karong umabot nga kapaskuhan. Advance Merry Christmas sa atong mga City Hall employees. Kapanasayon ako nga ang mga bonus kulang paron kamong tanan mapasalamatan tungod sa inyong pagsang-pagsang kontribusyon sa kalabuan sa atong lokal pangamanan. Magpasalamat kita sa atong Local Finance Committee uban sa tanang empleyado ubo sa City Administrator's Office headed by Ma'am Leia Mendoza. The City Treasurer's Office headed by Mr. Art Castro. The City Budget Office headed by Ma'am Josefina Morta. City Accountant's Office headed by Ma'am Antonieta Abelia. O sa City Planning and Development Office headed by Engineer Nido Miliuren. Mga kaigsunan, tungod kanila, magkatagamtan kita o mas bulahan nga Pasko o may bulahan bagong tuig karong tuigan. Siyempre, hindi na ito kalimtan ang mga opisina na mga pinugdan sa kwarta. Ang atong business permits
and licensing system na himo sa kamodelo sa tibuok Pilipinas tungod sa positibo nga resulta sa mga reforma sa atong sistema. Mausap kini ang rason nga kita si Mayor Amante na imbitahan ngadto sa kauluhan aron ipaambit sa ubang mga leader sa nagkalain-laing syudad o munisipyo sa tibuok Pilipinas kung giunsa nato pagpasaka sa atong total registered businesses gikan sa 6,910 niadtong 2010 ngadto sa 8,442 niadtong 2011. It's a growth or an increase of about 1,500 new business registrants. And as of August 2012, aduna na kita 8,245 businesses sa siyudad sa Butuan. Aduna po kita tulog katuig before the year ends. No, tulog ka bulan before the year ends. Siyempre, misakaw sa ang atong koleksyon sa business taxes and permits gikan sa 94.36 million niadtong 2010 ngadto sa 115.42 million pesos niadtong 2011. Wa pa natapos kini nga tuig apan nakakolekta na kita og 105.89 million pesos sa business taxes, gamay na lang ang kulang aron maapsan ang koleksyon sa milabay na tuig. Magpasalamat kita sa atong mga kawani sa Business Permits and Licensing Office nga gipamaluhan ni Mr. Paul Cabrera o sa atong City Treasurer Art Castro. Misakaw usab ang atong koleksyon sa real property tax gikan sa 88.5 million pesos niadtong 2010 ngadto sa 99.9 million pesos niadtong 2011. Tapos ang unang urong kabulan ni ining tuiga kini tungod ana na kita sa 69 million pesos na. Kini tungod sa pagpalingkamot sa atong kaubanan sa City Assessor's Office na gipamunahan ni Dr. Aurora Saportisa. As a whole, the local government of Butuan gained a positive score based on the Local Government Performance Management System, or LGPMS, which is being spearheaded by the Department of the Interior and Local Government through the Bureau of Local Government Supervision. It is important to note that we scored a perfect 5. I say again, a perfect 5 on the performance scale in the area of transparency compared to our score of 3.67 in 2010. We also followed the full implementation of the Anti-Red Tape Act or ARTA law in all offices of the city government, and this calls for a speedy delivery of services to our people even during lunchtime. And this was witnessed and validated by no less than the National Chairman of the Civil Service Commission, Dr. Francisco Duque. And I thank the local personnel of the Civil Service Commission, headed by Regional Director Adam Torres and Provincial Directors Misha Binghayan and Attorney Christopher Mabale for their guidance and support. All the reforms that you have implemented earned for us the seal of good housekeeping from no less than the late Secretary Jesse. With this award, we also received the Performance Challenge Fund of 60 million pesos, one of the biggest amounts awarded among LGUs in the entire country. My deepest gratitude goes to our big brother in governance, the LGCB Director, Romy Solis, and to our big sister, Regional Director, Lilibet Pamacion. Samtang naglimpyo kita sa atong birokrasya, naglimpyo sa kita sa pisikal na itsura sa atong City Hall.
aron mas mahapsay ang dagat sa serbisyo dinamismo sa mga nagkalain-laing opisina sa lokal pag-amanan. Pinaagi sa tabang o giya gikan sa Caraga Regional Tripartite Wages and Productivity Board ato sa nadawat ang seal of 5S Good Housekeeping gikan sa Department of Labor and Employment o sa National Wages and Productivity Commission. Ang Butuan City mao ang pinakaunang LGU sa Tibok Pilipinas na nakadawat ni Maong Award. Kung adunay reforma sa pinansyal o sa pisikal, aduna sa kitay reforma pang espiritual. Ang atong Moral Recovery Program nahimo usab nga benchmark sa tibuok Pilipinas. Tungod niini, kanunay kita naimbitahan sa nagkalain-laing syudad sa Pilipinas aron ipaambit ang atong nga pamaagi sa pag-implementar sa Moral Recovery Program. Tungod usab niini, gipahigayon din mismo sa Butuan City ang 13th National Moral Recovery Congress niadtong Nobyembre 2011. Malipay na kung mutaw kaninyo nga doon na nakita yung mga chaplains nga nasay sa 86 ka mga barangay sa nagbayan sa Butuan. Daghang salamat sa mga kapalingkama sa atong MRP officer na si Pastor Charlie Pryor. Ang atong Moral Recovery Program o ang Civil Registrar's Office nga gidumala ni Ma'am Judith Cano nahimosab nga instrumento sa pag-engganyo sa mga magtiayon nga kaniadto nag-ipon-ipon lamang sa pagkakasal aron mahimong lehitimo ang ilang panag-uban. Sa pagkakaroon, miabot na sa kapil 600 ka mga magtiayon ang pakasal. Pilagi sa mass wedding sa Dakbayan ang isugdan kanhi ni former Talayg Mayor Boy Laco Plaza. Gisunod nini ang pagparehistro sa ilang mga anak aron mahimo usab silang lehitimo nga makadawat sa mga benepisyo alang kayo kanila gikan sa mga ahensya sa gobyerno. And now for the social services cluster. Usa nini ang mga benepisyo mao ang PhilHealth membership ilalong sa Medicare para sa masa program. Kundi nakahatag kita og 15,000 PhilHealth cards niadtong 2011 kumpara niadtong 8,000 lamang niadtong 2010. Sa unang higayon karong 2012 aduna na kita 16,000 households na nakadawat sa atong PhilHealth cards nga adunay lock-in period hangtod 2013. Atong isalamatan ang atong kaubanan sa City Social Welfare and Development Office kung CSWD nga gipangunahan ni Ma'am Aldebaran Mortino o ang atong partner sa PhilHealth Caraga nga gipangunahan ni Regional Vice President Johnny Sichua. Ang atong Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps nga nakabenepisyo o 1,191 beneficiaries niadtong 2010 o 8,080 beneficiaries niadtong 2011 nakahatag na og balor 14.73 million pesos ngadto sa 7,900 beneficiaries as of June 2012. Idugang pa nato dinhi ang extended 4Ps assistance alang sa mga displaced food industry workers nga mukapa sa 272 million pesos sulod sa 5 ka tuig. Atong pasalamatan ang atong mga partner sa DSWD Caraga nga gipangunahan ni Regional Director Mercedita Abaga. Karon may pagkaon o pang-eskwela na, may pang-hospital pa. Aduna sa pagtuloy maayong balita alang sa atong mga senior citizens. Dugang sa atong padayon nga pagprograma alang kanila sa mga social pension program o eye care program
Adun na nasab kitay Senior Citizens Surgical and Medical Award nga anamay mo sa Butuan Medical Center. Kini nga facility ato gyud gipaningkamutan nga matapos sa tuiga aron mapahibuslan sa atong mga katigulangan nga aduna nay mga balatian. Apan ang tambag gikan sa inyong mayor nga doktor ngadto sa mga senior citizens, bawal gihapon kamo nga magkasakit. Sa umabot nga tuig 2013, ato na usab sugdan ang pagtukod sa Senior Citizen Center nga nagkantidad og 3 milyones ka pesos. Padayon usab ang atong pagpanalipod sa ilang mga katungod ilalam sa Senior Citizens Act pinaagi sa paghatag o pagtagad sa ilang mga reklamo patok sa mga establishmento na wala naghatag sa ilang pribilehiyo. Sa pagkakaroon, aduna na tulo ka butika ang namultahan tungod sa paglapas sa mga mulahod. Atong pasalamatan ang atong kaubanan sa Office for Senior Citizens Affairs kung OSCA tungkol sa pagtumala ni Ma'am Imelda Nonan. Ang ato lamang hangyaw sa atong mga negosyante nga unta dili nga nila hikawan ang ato mga hapto nining jutay nga kalipay sulod sa ilang mga nabiling pang mga katuigan. Sa isgutanan sa panglawas, padayon ang ato mga reforma sa Butuan Medical Center. Usa ka international donor ang nibisita sa mga hospital ug gisuroy ang tibuok building hangtod sa kusina. Tapos sa mga inspeksyon, nisulti siya kanako nga limpyo lang yun kuno ang Butuan Medical Center. Murag, pribado na kuno ang hospital ug dako ang kausaban kung ikumpara sa mga nakalabay ng mga katuligan. Atong pasalamatan ang mga personay sa Butuan Medical Center ang gipangunahan ni Dr. Josephine Chua. Siguro mas malipay pagiging mo kung matapos na ang mga proyekto alang sa pag-develop sa BMC, sama sa pag-extend sa emergency room, pagdugang sa isolation ward, o pag-renovate sa delivery room o sa ICU. It is our vision to make our Butuan Medical Center as one of the best public hospitals in the country. Datong natabang ang atong nadawat nga mga medical equipment o supplies alang sa BMC gikan sa Detroit, Michigan, USA, pinaagi sa World Medical Relief Program. Ang balor sa duha ka batch ng donasyon mukabat na sa 40 milyones ka pesos. Aduna pa ikatulong na mabot kuhon. Karong umabot ng December, lakip niya na nagkargamento ang mobile PET CT scan unit nga ni balor og 43 milyones ug mamahimo kining pinakaunang PET CT scan sa tibuok Mindanao. St. Luke's has won, and it is so proud to have the PET CT scan. The PET CT scan, by the way, is a higher generation of CT scan na pwede mo detect sa early tumor o mo differentiate between a benign and a malignant tumor. It is our dream to make Butuan the Center for Cancer Detection in Mindanao. Atong sa mga turnover ceremonies karong December 17, tambuhan kini by no less than the CEO of the World Medical Relief Program na si Mr. George Samson o si David Sarate. Dalhon po niya kauban sa CT scan ang 500 pacemakers nga pwedeng ibutan sa itong kasing-kasing. Ang amount kini mukabat og 11 million pesos. Alang sa itong kababayanan, aduna kita trained teams sa Basic Emergency on Obstetric and Newborn Care kung MEMO nga anda o alagad sa mga barangay birthing facilities 24 hours a day, 7 days a week.
ang Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo con ACID midonar usab og 5 ka ambulansya alang ini nga programa alang sa 76 million pesos nga donation gikan sa ACID. Muchas gracias. Congratulations sa atong City Health Office ug sa pagtumala ni Dr. Joyce Hidalgo na nakabaton sa ikatulong na pinakataas nga evaluation rating based sa LGPMS niadtong milabay nga Health Summit sa Davao City. Daghang salamat usab sa suporta gikan sa atong partner sa DOH Caraga ubos sa pagtumala ni Dr. Ariel Valencia ug ni former Regional Director Dr. Lunita Gorgolon. Alang gihapon sa kabayinan, padayon ng atong pagtabang kanila pinaagi sa Gender and Development Program PUNGAD. Aduna kitay livelihood assistance alang kanila nga may resulta sa pagbalikon sa mga women's organizations. Usa niini nga organisasyon ang mambalampuson nga paghimo sa Water Hyacinth Handicrafts or Water Lily nga ato nang gidala sa mga regional o national trade fairs o expositions. Naimbitahan usab sila sa usa ka international trade fair nga ipahigayon sa Hong Kong, China sunod tuig. Kini nga mga livelihood assistance program gi-implementahan sa City Population Office ubos sa pagtumala ni Ms. Bayet Paho. Ang maong opisina usab nag-cluster o nag-facilitate sa atong entry sa 2012 National Literacy Awards, kundi nahimo kitang 3rd placer sa tibuok Pilipinas. Dako ang atong pasalamat sa atong mga partner sa Department of Education, pinagi kang Regional Director, Attorney Alberto Escobarte, Butuan City Division Superintendent, Dr. Dailina Tampos, o Ma'am Ana Lasco sa Alternative Learning System. Pasalamatan usab nato ang mga barangay nga nahimong kabahin ini nga mga award. Ang Barangay San Vicente, Barangay Pagatpatan, Barangay Babawan, Barangay Tagibong, Mahogany, o Barangay Pitanagan. Lakip sa National Millennium Goal, may tungod sa nutrisyon, mao ang pagkunhod sa mga undernourished children gikan sa tuig 1992 hangtod 2015. Niadtong 1992, nitala sa 58.42% ang mga undernourished children sa Butuan City. Niadtong 2011, mikunhod kini sa 5.35% o karong 2012, anaa na kini sa ubos na 4.9%. Kini resulta sa mga pagbalingkamot sa atong mga barangay health workers o sa atong mga kaubanan sa City Nutrition Office na gipangunahan ni Ma'am Nena Luquias. We aim to keep our children healthy for a stronger nation and a brighter future. Kung trabaho ang hismutanan, ang Butuan City Public Employment Services Office nagapadayon pag-facilitate sa pag-empleo sa mga nanginahanglan. Sa pagkakaroon, aduna na kitay natabangan ng 4,600 job applicants sa local employment o 427 overseas workers. Dugang malini, 27 na ka-hired applicants ang nakapahimulos sa atong overseas placement loan sa total na 1 million pesos. Mas mudaghan pa gid kini. Tapos nato gilunsad ang Skills Registry Program kundi nagbugna kita o mga barangay Public Employment Services Office. Tubong niini nga mga rehistro ang mga available skills sama sa mga barangay nga mapadali ang job matching sa mga kumpanya nga nanginahanglan og mga trabahante. Tinuod nga ubay-ubay na ang nanganuhi ang mga kumpanya. Apan gamay ra ang nakasulod ng mga trabahante kay dili man tukma
ang skills sa mga aplikante. Unsaon man nato, daghan ang nangita og nurse, apan puros karpentero ang nag-apply. Pinaagi sa skills registry, may baluan na nato kung unsa ang mga skills nga ana sa butuan ug mahiwaluan sa nato kung unsa mga kumpanya ang angay ibitahan dinhi. Aduna sa kita scholarship, pinaagi sa TESDA aron mapun-an ang kakulangan sa skilled workers dinhi sa atong syudad. By the way, magkinahanglan niya kita o dili mo ubos sa 3,000 ka-skilled workers nga mutabang sa mga pinahanglan sa infrastructure projects karong last quarter of 2012. Kining tanan nahimong posible pinagi sa pagtambayayo sa atong city peso ubos sa pagdumala ni Mr. Ronnie Asura sa Department of Labor and Employment kung Dole Caraga na gipangunahan ni Regional Director Ofelia Domingo. Ang TESDA Caraga na gipangunahan ni Regional Director Edwin Galinaw. Economic cluster, mga kaigsunan, tumong ngayon sa lokal na pagkamahanan nga mapunhuran ang kawad-on sa kabos o hatagan sila ang oportunidad na magpuyo nga mas komportable sa kinabuhi. Ang agro-forestry mo ay nakita nga mahoy maghatag sa pinakadako ng oportunidad sa kalambuan sa Butuan. 40% sa atong kayutaan or 32,000 hectares ang gigamit karon sa agrikultura. Ang City Agriculturist Office padayon nga nalingkamot nga mapahimutslan kini aron magkapot ang taas nga produksyon o mapabilin nga ubos ang galastuhanan. Tungod niini, nahimo kita 96% sufficient sa rice production sa 2011. Ug aron makapot nato ang 100% rice sufficiency, atong ipadayon ang atong suporta sa infrastruktura nga pang-agrikultura sama sa farm-to-market products o irrigation systems ug bago lamang natapos nga rehabilitation sa Tagulahi Communal Irrigation System nga gigahinang og 1.35 milyon. Nakatabang og irigar kini sa 50 hektarya sa kaumahan sa Barangay Tagibo. Sa pagkakaroon, 76% nasa 8,450 hectares ng rice production area sa Dibog Butuan City ang adunay sufficiently nga irigasyon. Gawas man niini, nakatapos ang kita og 4 million. Hello. Hello. Gawas pa niini, naghahatag kita og 4 million pesos na livelihood assistance alang sa agrikultura sama sa lemongrass production, rubber plantation o livestock production. Ato sa gipakusgan ang atong suporta sa fishery services pinagi sa Greenbelt Green Fund Program kundi nagtanom kita og mangrove trees sa mga baybay sa barangay Masa ug Lumbukan aron mabalambong ang marine diversity sa maong mga lugar. Ako sa ikapasigarbo kaninyo nga ang Butuan City napili nga usa sa most outstanding cities of the Philippines sa Agri-Pinoy Rice Achievers Award o nahatagan kita sa usa ka milyon ka pesos na ganti. Congratulations sa atong city agriculturist na si Engineer Bert Buka o sa iya mga kaubanan. Labihan kang Ma'am Gertrudis Fortun, nga usab na pasidunggan, nga usa ka outstanding agricultural extension worker sa Pilipinas.
Salamat sa atong mga partner sa Department of Agriculture, pinaagi kang Regional Director Edna Mabesa, o ang atong direksyon karon sa agrikultura mao ang organic farming. Busa naghatag usab kita og suporta alang sa pagtukod sa mga organic gulayan sa barangay. Now, out of the 56 rural barangays, 36 na liining ang mga barangay ang adunay organic gulayan, diin gipasuyog daw sa ang Natural Farming Technology System training. Niadtong bulan sa Hunyo, ang inyong mayor ni pirma o memorandum of agreement uban sa Koreano nga kumpanya aron sa pagtukod sa organic farming village nga mookupa sa 600 ka hektarya sa Barangay San Pasyon. Niini lamang September 19, gipahigayon ang consultation sa mga stakeholders alang niini nga proyekto. Kini mo ang organic farming village i-develop sulod sa 5 ka tuig pinaagi sa PPP called Public-Private Partnership. And because of this, magpasalamat kita sa Sangguniang Panglungsod, ubos sa liderato ni Vice Mayor Lawrence Fortun, tungod sa ilang pagpasa sa PPP Code. Ang Butuan City mao'y pinakauna ng LGU sa buong Pilipinas nga dunay PPP Code. Tungod niini, mas daghan na ang investor nga adunay interes sa atong syudad. Sa pagkakaroon, aduna kita 14 ka PPP projects nga naglinya o hinaog mahinayon sa umabot ng 2013. Dugang pa niini ang 13 kadagkong private investments nga andam mosulod sa atong syudad, nakip na ang Robinsons Land Corporation nga mobuo o dili ubos sa 1 bilyon ka pesos nga investment sa Butuan City. Sa construction stage pa lamang, meaning mao nga mga proyekto, maka-empleo na og sobra 3,000 ka labor workers. Madugangan pagid kini sa panahon sa ilaw niyang full operation. Magpasalamat kita sa atong mga kaubanan sa Investment Promotion Center nga gipangunahan ni Ma'am Susan Pagaran. Tungod sa ilang pagpaningkamot, ang actual investments nga nisulod sa Butuan City ni Saka gikan sa 126.8 million pesos niadtong 2011 ngadto na sa 180.6 million pesos sulod lamang sa unong kabulan in 2012. Mas musaka pagid kini kung masugda na ang uban pang pribado nga proyekto sulod sa umaabot nga 3 ka bulan. Magpasalamat usab kita sa giya ug suporta gikan sa atong partners sa Department of Trade and Industry, pinaagi kang Provincial Director Ma'am Gay Hidalgo o Regional Director Brielgo Pagaran. Siguro ang pagsulod gawas sa mga investors din sa atong syudad, nakatabang usab sa pagsaka sa mga turista nga nibisita sa Butuan karon nga tuig. Ang atong tourist arrivals ni Saka gikan sa 208,334 niadtong 2010 ngadto sa 239,449 niadtong 2011. Tunga pa lamang sa tuig ang milabay apan mitala na o 142,218 na katurista ang niabot sa Butuan City karon tuiga. Siguro mao ni ang rason sa pag-abri sa 48 ka bag-o nga tourism related establishments sunod lamang nining unong kabulan sa 2012. Og atong pasalamatan ang atong mga kaubanan sa City Tourism Office, pinagi kang Ma'am Jet Tutaan o sa atong higala sa Department of Tourism, pinagi kang Regional Director Letitan. Ang atong Office of the City Economic Enterprises naningkamot usab
nga mabudugangan ang mga presentable nga suruyanan sa Butuan City. Bisan naman ang mga simpleng lugar nga kanunay na natong nabisitahan. Una lang niini ang Langihan Public Market, nga dili gyud ikalimod ang kalimpyo o kahapsay. Karon lang mga bulan, na-feature pa kini sa Manila Bulletin o gitawag na one of the cleanest and brightest markets in the country by no less than Chef Jean Gonzalez, the founding president of the Center for Asian Culinary Studies. Hingpit na usab ang natapos nga air-conditioned integrated van terminal nga nahimutang sa Old Tennis Court sa Langihan. At ang ilang tao ang full operation ini pipila ka adlaw gikan karon. Sa kinatibukan ang atong income gikan sa City Economic Enterprise sama sa slaughterhouse, merkado ug tabuan misaka gikan sa 33.9 million pesos niadtong 2010 ngadto sa 36.4 million pesos niadtong 2011. And as of August 2012, anaw na kini sa 25.9 million pesos, mas taas of 3 milyones ka pesos kung ikumpara niadtong August 2011. Sa infrastruktura, usaw-usaw sa atong economic indicators mao ang pagdungag o ang pagdugang sa mga biyahe sa eroplano gikan sa Cebu ug Manila. Sumala sa record sa Civil Aviation Authority of the Philippines, CONCAAP, aduna na may tulo ka biyahe sa eroplano pasulod og paggawa sa Butuan niadtong 2009. Duha gikan sa Manila ug duha o usa gikan sa Cebu. Apan karon tuig 2012, niabot na sa siyam ka biyahe sa Philippine Airlines, Cebu Pacific o Air Philippines pasulod ug pagawas sa Butuan City. Tungod niini, ang atong Bangkasi Airport gigahinan sa Department of Transportation and Communication og 45.5 billion pesos alang sa pagdevelop sa terminal ug pagkumpleto sa concrete nga perimeter fence niini. Ang pagtrabaho siguro magsugod karong bulan na. Lahi pa ang dugang budget alang sa night operation capability sa Bangkasi Airport. Daghang salamat sa suporta sa CAAP, pinagi ng Manager Emmanuel Costello o sa DOTC Caraga, ubo sa pagdumala ng Regional Director Alin Pangandaman. Ato sa pasalamatan endorsement gikan sa Regional Development Council or RDC nga gipaunahan o gisuportahan kita ni Governor Sol Matugas o sa atong Director sa National Economic and Development Authority nga si Director Carmencita Cochinco. Importante gayon nga atong iandam ang atong infrastruktura alang sa atong gilantaw nga pag-abot sa mga investor. Langyaw man o lokal dinhi sa atong lakbayan. Una na niini ang pagbugna sa pinakadakong kanal sa historya sa Butuan nga mudagan gikan sa JT Domingo Street sa may Agusan National High School ngadto sa Montilla Boulevard hangtod sa Villa Cananga Creek. Kini nga proyekto nagkantidad og 97.7 million pesos gikan sa padalanan sa syudad sa Butuan. Iabot na gyud ang panahon nga maminusan na gyud ang pagbaha sa downtown Butuan sa panahon sa tingulan. Nakatapos usab kita og pipila ka kilometro nga konkretong mga dalan sa nagkalain-laing barangay sa Butuan. Niining bulan na lamang atong gilaburahan ang usa ka kilometro nga dalan sa barangay Tilibisan. Sunod bulan ilagurahan usab nato ang bago lamang natapos nga konkretong dalan sa barangay Agusan Pequeño o Pagatpatan, unya dito po sa Maon, Pangabugan, Lagos Agusan, San Vicente o usab sa Pinamangkulan. Dugang po nila mga proyekto, sa atong mga pag-repair sa mga kadalanan,
infrastruktura sa mga barangay, sama sa barangay halls, wet market o covered courts. Di na lang nato isa-isay ang tanan base maamsan taniri o tungas gabi. Layo para ba ang ulian ni Kapitan Chris Galia nga malipayong ni dawat sa ilang bago nga barangay hall sa Bugsukan. Ato usap pasalamatan si Senator PG Gingona sa 7 million pesos ngayong gigahin alang sa spring development and water distribution sa 9 kabarangay sa Dakbayan. Alang sa atong mga kapitan, igo na para kanako ang inyong personal na pasalamat. Di na lang magbutang o dagko nga tarpulin kay basin maantay e palta. Atong pasalamatan usap ang atong kaubanan sa City Engineer's Office, nagipangunahan ni Engineer Lorden Bismanos. Karon natong lakbitan ang mga kontrobersyal ng mga proyekto. Sa dili pa matapos ang tuig, atong palingkamutan nga hingpit nagyud nga matapos ang Gingona Park. Aron sa ingon ang gitawag nga solar dryer sa mga tipatikos, maka-emotional na yun sa katauhan. Lakip sa atong mga senior citizens nga pwede na niya mag-ballroom dancing sa parke o sa mga batanon sa ilang pasundayag ng publiko o sa mga pasundayag sa sine. Karong umabot nga Pasko, atong pasigahon ang mga puting ng Christmas lights sa Gingona Park aron kitang tanan maka-experience sa White Christmas. Aduna usab kitay clearance gikan sa Commission on Audit alang sa pagpadayon sa namuno nga construction sa Sangguniang Panguso Building o South Public Market. Kining duha nga proyekto ato ipadayon pinaagi sa downscale scheme aron sa ingon mas ubos ang kalastuhanan o makapalit kita o mga heavy equipment nga pwedeng magamit sa uban pang mga proyekto sa mga lagyong kabaranggayan. Daghan pa ang moabot nga proyekto sa infrastruktura. Lakip na niini ang Uptown Government and Commercial Center sa Barangay Libertad nga mukabat og 1.8 billion. Pinaagi sa PPP o ang Butuan Sports Training Recreation or Star Complex sa Barangay Televisan, kundi nato tukuron ang 6,000-seater na gymnasium, rubberized oval, international standard football field o sports stadium. Ang Butuan Star Complex, ipadayon magyud pag-develop, pinagi gihapon sa PPP, kundi posibleng tukuran kini o wakeboard park o athletic village. Uhon. Kabahin sa environment and climate change. Mga kaigsunan, dili nato ikalimot ang paspas ng kabaguhan sa atong Dakbayan. Sulod lamang niining nga kalabay ni duha ka tuig. Apan luyo niining nga mga kalambuan, anausab ang kanunay nga hagit sa kalamidad. Dili nato matago ang realidad na kining tanan nga pagpaningkamot pwede mawala sa usa lamang kasakunan. Busa ang lokal na pangamahanan naging tambayayo sa gobyerno aron mapalig-on ang City Disaster Risk Reduction and Management Council kung CDRRMC. Isunod niini ang pagmugna sa DRR Master Plan. Ato sa gi-organize ang Butuan Search and Rescue Team nga atuan nang na-deploy sa mga milabayang kalamidad sama sa Bagyong Sendong o sa sunog sa Novo. Uhon na establish na nato ang emergency response sa Butuan sama sa 911 sa Amerika. Tungod sa tanan natong pagpamandam kabahin sa disaster risk reduction and management, napili kita ang top 3 sa tibuok Pilipinas sa highly urbanized city category sa Gawad Kalasag 2012. Salamat sa atong CDRRMC o sa atong focal person na si Ma'am Ging Espere alang ni Dako
na kadaugan. Ang atong away alang sa seguridad sa katawhan Butuanon, dili matapos sa pagpangandam batok sa mga kalamidad. Matod pa ni Anhing Secretary Jesse, ang seguridad sa katawhan dapat magsugod sa prevensyon. Ngano mag-antos banda sa kalamidad kung pwede man nato ni likayan. Mao kini ang tumong sa atong advokasya sama sa Clean Ground Zero Waste program o sa Grow a Million Trees project. Siguro nakita ninyo ang kadaganon sa basura sa Manila Bay, tapos kini naiko sa baha nining nakalamay nga bulan. Mga kaigsuunan, sa dili pa kita moabot sa mga sitwasyon, magtuon na kita paglabog sa atong basura sa responsable nga pamagi. Dili kita perfecto apan ang atong pagpalibasog alang sa solid waste management ni resulta sa pagpunhod sa atong garbage output. Rason nga ang tigpanguy-koy sa basura nireklamo na kay wala na sila makuy-koy. Ato na po na maundang ang paglabay sa basura sa Duongan. Good news for Duongan, ang Duongan Dam site karon ato nang gibalhin sa Dumalagan. And hopefully by November or December this year, our Dumalagan landfill will be fully operational. Sukad gisugdan nato ang Grow a Million Trees project niadtong April 2011. Nakatanong na kita og 410,686 seedlings sa nagkalain-laing barangay. Wala pa'y labot niini ang mga pribado nga tree planting activities nga gipasiugda sa mga NGOs o private groups. Ato sa gipakusgan ang atong away batok sa illegal logging. Sa dulan sa 60 katuig na karon, nagpadayon ang pagputol sa naturally grown trees dinhi sa Caraga Region. Usa kini sa gipasangilan nga nagpagrabe sa climate change complications. Ang nitabo sa Cagayan de Oro illegal sa hampak ni Bagyong Sendong mo'y nag-aghat sa atong lokal na administrasyon sa pagpandako o pagpagundang sa illegal logging sa atong rehiyon. Ang atong ipakita na political will dinhi sa Butuan City mikanat sa tibuok nasod ug naangkon kanato og pagtagad gikan mismo kang Pangulong Noynoy Aquino. Karon pipila na naman ang nagpagahi o pagsupak sa EO23 sa atong Pangulo kay nagpadayon ang atong kausa batok kanila. With a functional task force made up of the PNP, DENR, LGU Butuan, and the civil society, I believe we will overcome all these challenges. Let us thank our partners from the DNR, most especially my friend, Assistant Secretary Marlo Mendoza. The complications of EO23, like the displacement of workers, I believe, are necessary. But I believe that we can fight this together and we will come out victorious in the end. Illegal logging has to stop because we can never sacrifice the safety and welfare of our people. Let this be a turning point to a sustained agro-timber industry for our future generation. According to DENR, if we will start planting trees now, we will earn 3 to 5 million pesos for every hectare of land. That means if we all start planting now, in 5 to 7 years, Butuan will become the home of future millionaires. What are we waiting for? Peace and order. Tungod din ng mga kabaguhan, importante gayon nga maintain nato ang peace and order sa atong syudad. Labi na nga adunay mga dagko nga negosyo nga andam na mosulod sa atong syudad. Sumala sa record sa PNP, ang crime volume sulod sa June to July 2012 niubos sa 703 kakaso na lamang kumpara sa 994 sulod sa samang bulan nitong 2011. Magpasalamat kita sa mga personahe ng mga responsable
sa pagbantay sa kalinaw sa atong komunidad, ang Philippine National Police, ng ipangunahan ni Regional Director Carmelo Balmoria, BCPO Director Nerio Bermudo, BCPO Deputy Director Romeo Palge, o Public Safety Company Commander Ferdinand Dasilio. Salamat usab sa Armed Forces of the Philippines, pinagi kang 402nd Brigade Commander Colonel Ronald Albano. O sa tanan akong kaubanan sa Peace and Order Council o sa Caraga Peace and Order Council. Congratulations usab sa Barangay San Vicente. Ubos sa pagdumanan ni punong Barangay Raul Carapatana. Ang ilang ligon nga sistema sa katarungang pangarang barangay, naghatag ka nato og garbo kay napili kita nga usa sa top 3 cities sa tibuok Pilipinas alang sa Lupong Tagapamayapa Incentive Awards. Kap, pinatuon ka na makuha nato ang first prize sa awarding ceremonies karong Disyembre. Sa sangguniang panglungsod, before I end my address, allow me to thank the Honorable Lady and gentlemen of the 12th Sangguniang Panglungsod under the proactive and very efficient leadership of Honorable Vice Mayor Lawrence Fortun. Congratulations for passing landmark ordinances such as the PPP Code, the Watershed Code, the ordinances promoting organic agriculture, establishing the Butuan City Health Emergency Management System, creating the Butuan City Registry Data Bank, and many more. Congratulations also for effecting the administrative reforms in the Sangguniang Panglungsod. It is indeed remarkable that you were able to modernize the operations of Sangguniang by installing the state-of-the-art biometric timekeeping and payroll generating system, and still ended up saving on costs which allowed you to spend on the legislative management, codification, and tracking program, otherwise known as the paperless system. This innovation is truly in line with our transparency and full disclosure policy and the ARTA, because it allows the public easy tracking and quick access to public documents with just one click. I also thank you for unanimously approving the ordinance requesting authority to avail of additional intelligence fund with no manifested objections on its third and final reading. Bisan si Secretary Robredo mismo, uyon sa maong lakang, tulog adlaw, sa wala pa siya namatay, sa among pag-inistorya, ningon siya, Junjun, alam ko, kailangan mo yan. Atong palakpakan ang Sangguniang Panglungsod. Honorable Vice Mayor Lau, honorable members of the Sangguniang Panglungsod, daghang salamat. This may be our last session together, but I can proudly say that the 2 years that we served together were years well served. Tuguting ako nga ibatbat kaninyo ang uban pang mga plano alang sa nabiling pang siyam kabulan dining administrasyon. Magbanday kita og mga classrooms gamit ang indigenous materials sama sa kawayan o sa naembargo ng mga kahoy. Pinagi nini, makahimo kita og tulo ka classroom kumpara sa usa ka classroom kung konkreto ang atong pagamiton sa maong kantidad. Ato sa gamiton ang mga nakumpiska nga kahoy alang sa 6,500 school chairs para makuha nato ang zero backlog sa school chairs sa Dakbayan. Ang PAGCOR mohatag naog pundo para sa proseso ni tanan. Atong pakusgan ang convergence nga nagbugna alang sa paghatag ug pagtagad sa napektuhan natong mga kaigsunan gikan sa logging industry. Pinaagi sa Oplan Logging, Lakas Likas Lunas, atong yapod-apod kanila
ang 272 million pesos nga conditional cash transfer or expanded 4-piece sulod sa 5 ka tuig. Si Secretary Butch Abad sa Department of Budget and Management nagsaad usab og pondo nga 10 milyones para sa 2,000 college students gikan sa napektuhang mga pamilya. Second semester this year. Gawas palihili ato sa bimong scholar sa TESDA ang 5 kagatos sa mga documented displaced workers aron mahimo silang TESDA certified karpentero, mason, plumber, heavy equipment operator ug uban pa. Kining mo nga TESDA certification magamit nila puhon sa pagpangempleyo sa gawas sa nasod o dinhi mismo sa atong syudad agi ang panghandang sa libo-libo nga job requirement pagsugod sa umabot nga infrastructure boom nining 4th quarter of 2012. 3.5 million pesos ang gigahi sa DBM alang niini nga programa. Dugang ang usab nato ang pagpaabot sa kuryente ngadto sa 56 ka sitio sa Dakbayan aron ang katawhan nga nag-antos sa kangit-ngit sukad sa ilang pagkatao magkatagamtam na gyud sa kahayag sulod sa sugal na gitab sa ilang panimalay. Ang DBM nagahimo sa bini og 70 million pesos magsugod karon tuiga. Atong awhagon ang atong mga dagko nga eskwelahan nga magsugod na pud sa Nihongo class aron pagtuon tun-an atong mga nurses o midwives para sa job opportunities nga ablihan pohon tali sa Toyo University sa Japan o sa Butuan City. Atong sugdan pagtikad usab ang 1,000 hektare nga public land alang sa cacao plantation. Ang DENR through Secretary Monpahe naghatag nato 500,000 seedlings nga cacao nga magkantidad og 9 milyones na pesos aron mahimo kita unyang second largest cacao producing area in the Philippines. Tapuso nato ang co-management plan nga mulangkob og 11,000 hectares nga forest land ug dinhi nato gabaton ang investor sa oil palm, cassava, cacao ug tree plantation ubos sa National Green Program ug agig tubag sa food security, livelihood, renewable energy, bulk water, environment ug calamity mitigation uban sa atong mga partners gikan sa Germany, Japan. And let us thank the GIZ of the German government for granting us 15 million pesos plus advisory and technical support for the co-management plan. Thank you very much. Ato usab i-expand ang CCTV surveillance system o i-install ang 18 ka LED traffic lights with digital countdown timers. This month or next month? Ato usab dugangan ang communication equipment and service vehicles alang sa atong kapulisan para sa internal security o peace and order sa Dakbayan. Mga kaigsunan, ang paglawig sa balangay Humbutuan, dili sayo. Daghan pa ang mga pagsulay ng atong mayaguman. Apan kita magmalampuson kung kita makakat-on gikan sa atong mga kasaypanan ug mukuha og usog gikan sa atong mga kadaugan. Samtang ako nagpabilin nga inyong mayor o kapitan niini nga balangay, isiguro ko kaninyo nga magpadayon ang tinuuray, timos o sincero na pangserbisyo aron padayonon usab ang pag-ani o dagko pang pansalig nga moresulta sa paghatag o daghang projects, grants and investments nga maoy unyay magdala o kaayuhan sa katawhan. Mag-uban kita, latas sa dalang paingon sa yutang isahan, aron matagamtaman natong tanan ang kahugaway o kaharuhay. Walay bisang usa nga mahibilin. Magtinabangay kita, kaya ang kalabuan sa butuan, kapuhan natong tanan. Daghang salamat.
Thank you, Honorable Mayor Ferdinand Amante Jr. Again, a round of applause to the Honorable Mayor. The Honorable Raul Amo. Mr. Chairman, may I move to accept the report of Mr. Honorable Mayor Ferdinand Jr. Amante. We form part of our history records. There is a motion to accept the report of the Honorable City Mayor Ferdinand Amante Jr. to form part of the records of Sangguniang Panungsod, duly seconded by the Honorable Dano. Discussion, amendments, objection, hearing none, motion is approved. Thank you. Thank you, Honorable Member. Next item. Item 11, calendar of business, none. Item 12, proposed resolutions and ordinances for third reading, none. Item 13, other matters, none. Item 14, adjournment. Mr. Chairman, may I move for the adjournment, Mr. Chairman? There's a motion by the Honorable Randolph Plaza to adjourn. Duly seconded. Any objection? Hearing none. The third special session adjourns at 3:45 or 4:45 in the afternoon. Thank you very much for your presence. Good afternoon, ladies and gentlemen. On this momentous occasion, we would like to inform you that aside from and that is the actual turnover of the seal of good housekeeping by the DILG to our local government, and of course the awarding of tokens of appreciation to top business taxpayers in the city. Ladies and gentlemen, we'd like to call the director of the DILG, Butuan City. We'd like to call Director Romeo Solis. Human resource management and development, as well as valuing the fundamental of good governance. Having passed the requirements, let me read the inscription of the seal. The Department of the Interior and Local Government confers the seal of good housekeeping to the city of Butuan for calendar year 2011 in recognition of its effort in advancing the principle of accountability and transparency in local governance. Signed, Secretary Jesse M. Robredo. On behalf of the DILG Secretary and in honor of the late Secretary Jesse M. Robredo, I now confer this seal to the local government of Butuan City through Honorable Mayor Ferdinand M. Amante Jr. as a proof of dedicated service to the people of Butuan City. Thank you very much, Director Solis. Meantime, ladies and gentlemen, we'd like to request the Mayor to please stay on stage while giving out tokens of appreciation. All right, 3 top business taxpayers in each category. We have the category of manufacturing, distributor, contractor services, retailer, and financial institution.
business taxpayer, ladies and gentlemen, we have the Philip Morris Fortune Tobacco Corporation. We'd like to welcome the Assistant Manager, Mr. Jerry Yap. Philip Morris Fortune Tobacco Corporation. And now, ladies and gentlemen, we'd like to welcome the representative of the San Miguel Brewery Incorporated. We'd like to call in the branch manager of San Miguel Brewery Incorporated. Still on the manufacturing category, we'd like to call the branch manager of the Coca-Cola Bottlers Philippines. Coca-Cola. Our next category, ladies and gentlemen, we have distributors. We'd like to call Mr. Richie Lu Dalugo, the representative of RI Chemical Corporation. Mr. Dalugo. Next on the list, ladies and gentlemen, top 3 business taxpayer for the category of distributor. We have Sulic Pharma Corporation. We'd like to call Mr. Justino Valderrama, the representative of Sulic Pharma Corporation. Next, we have the International Pharmaceutical Incorporated. We'd like to call the representative, Mr. Fermin Patentes. Next is for contractor or services. We have the top 3 business taxpayers on this category. We'd like to call the president of the Equiparco Construction Company. And representative from Equiparco. Next, ladies and gentlemen, on the list is the Butuan Doctors Hospital Incorporated. And of course, the Adfill Corporation or Construction Corporation. Next category is the category for retailers. We have here, first on the list, the Gaisano Superstore. We'd like to call the Internal Officer of Gaisano, Mr. Renan Otakan. Next on the list, we have the Mercury Drug Corporation. We'd like to call Mr. Elor Cabajo, the self-service attendant. Yi.
And finally, ladies and gentlemen, the category for financial institutions. We have the Land Bank of the Philippines. We'd like to request a representative from Land Bank. We also have on the list the Philippine National Bank. Do we have a representative from the Philippine National Bank? Okay, so kasama namin so kasama reaction sa itong mga personalis kasama so ako isa na kakayuan The branch manager, Ms. Grace Gaburno, is representing the Philippine National Bank. And finally, ladies and gentlemen, the Land Bank of the Philippines and the Development Bank of the Philippines. So goes our 2012 top business taxpayers in the said categories. Once again, we thank you very much for being here. Thank you very much, Mayor. And that would be the end of the road for us this afternoon. Daghang salamat ug maayong hapon.